Totoo ba? Gulat ng mukha ni Jan nang nakita niya sa kabilang linya, habang si Catalina naman ay tumango sa kaibigan. Hindi ko alam ang gagawin ko dyan. Natatakot ako. Kitang-kita naman ni Jan yun sa mukha ng kaibigan. Isa pa, kahit siya ganun niyang nararamdaman. Dahil kahit na anumang oras maaring tungkulin ng kambal. Ngunit hindi siya papayag. Hindi papayag si Jen dahil silang dalawa ni Catalina ang nagpalaki sa kambal. Basta iniwan sa kaibigan ng sanggol ilang buwan pa lang ito sa tiyan ni Catalina. Calm down, okay? Hindi ka dapat matakot sa kanya. Nagtatakang napatingin si Catalina sa kaibigan. Dahil sa sinabi nito, anong ibig mo sabihin? Hindi ba't iniwan niya sa'yo ang kambal? Binigyan ka pa niya ng pera, Kat. Nasa kontrata niyo na kapag umatras ang magulang ng bata, wala na silang karapatan. Hindi ba nasa iyong kontrata? Napakurap ng sunod-sunod si Catalina sa narinig at ninalala ang panahon na nagpirmahan sila ng kontrata. Binasa niya talaga yon lahat dahil nga natatakot siya sa gagawin kahit na kailangan niya ng pera. Lalo na't gustong-gusto niya na maging ina. Tama, teka, nandito yon alam ko. Tinayo na muna ni Catalina ang phone, sa isang tabi tinanap ang papel sa kanyang pinaglagyan noon. Hindi naman nagtagal at nahanap niya din ito. Nakita ko na. Lumapit agad ang dalaga sa kanyang phone at kinuha to. Binasa niyang nakasulat doon at hindi nga nagkamali ang kaibigan. Dahil nakalagay yun doon. See, I told you, kaya huwag kang matakot dyan. Sabi ni Jen sa kanya. Pero siya pa rin ang ina ng kambal. Ano ngayon? Taas na kilay na sabi ni Jen. Kung nakonsensya ka, edi sabihin mo sa kambal. Matured silang dalawang mag-isip ka at siguradong maintindihan nila ang sasabihin mo. Baka nga magalit pa sila kay Margo. Nagulat si Catalina sa narinig at kagad na umiling kay Jen. Ayoko naman na magalit sila sa tunay na ina nila, Jen. Ayoko na magkaroon ng sama ng loob ang mga anak ko. Then, ipaliwanag mo sa kanila ng maayos. Sige ka, baka sa iba pa manggaling na hindi talaga ikaw ang tunay na ina nila. Dahil sa sinabi ni Jen ay tumango ito dito. Doon na natapos ang kanilang pag-uusap at huminga ng malalim si Catalina. Hindi pa niya alam ang gagawin sa ngayon pero gagawin niyang kanyang best para doon. Tama si Jen. Hindi pwedeng sa ibang tao niya malaman ang katotohanan na yon kaya kukuha na muna siya ng lakas ng loob bago niya sabihin ang totoo. Bago siya matulog ng gabing iyon ay tumawag siya kay Zenya para sabihin na inahabilin niya ang anak dito. 1 linggo na lang din naman bago umuwi sila ni Jen kaya konting panahon na lang at may magbabantay na muli sa kambal. Sinabi na rin niya kay Samantha na si Tita Zenya na muna niya ang magbabantay sa kanya at nagdahilan na lang siya na magiging busy sila ni Tito Isaac niya sa trabaho. Wala namang nagawa ang bata kung hindi ang pumayag pero kita niya ang lungkot sa mukha nito. Humingi nga siya ng tawad dito at pinaliwanag na workplace iyon ng mami niya at bawal talaga ang bata. Kumbaga nakiusap lang siya sa boss niya. Nangako siya dito na magkikita pa naman sila ni Isaac basta kapag day off nilang pareho. Dahil doon nabuhayan si Samantha at kagad na nilook forward ang pagkakataon na yon. Talagang close na ang dalawa. Sobrang complicated, lalo ng girlfriend ng kanyang tito Isaac ay siyang tunay na ina nito. Hindi niya alam kung anong nangyari doon sa kasama nito na ipinakilalang asawa niya that time. Ngunit tingin niya hiwalay ng mga to kung kaya hindi na lang siya makikialam lalo na't personal affairs nila yon. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa ibinigay ni address ni Senya. Hindi niya nasabi na maaga silang pupunta kaya naintindihan niya na makarating silang tulog pa ito. Mabuti na lang aware ng mga bantay sa bahay nila Zenya na parating siya. Wow! Ang laki naman po ng bahay ni Tita Zenya. Katulad ni Samantha, ganun din ang reaksyon niya. Hindi niya akalain na ganun pala kayaman ito. Sa bagay, hindi naman sila lubos na magkakilala pero kaibigan ng turing nila sa isa't isa. Maya-maya pa'y nakita na nilang pababa si Zenya na halatang kagigising lang at naka-robe ito. Zenya, sorry talaga at maaga kaming pumunta. Agad na hingi niya ng paumanhin nang makalapit ito sa kanila. It's okay, Kat. Alam ko na maagang pasok mo sa trabaho kaya nga sinabihan ko sila na gisingin ako pagdating ninyo. Nakangiti nitong sabi at tumingin kay Samantha. Hi baby girl! Excited ka ba na dito ka na muna sa bahay ko? Ang laki po ng bahay mo, Tita Zenya. Maganda pong magtaguan dito. Natawa si Zenya sa sinagot sa kanya ng anak ni Catalina. Nagpahanda ito ng makakain nila at nang matapos kumain nag-request si Catalina na kung pwede ba silang mag-usap na muna sandali ni Zenya.
Iniwan na muna nila si Samantha sa mga kasambahay ni Zenya. Lahat naman ng tao doon halata ni Catalina na mababait, kaya walang problema sa kanya. Nagpunta sila sa isang silid kung saan nandoon ang bar area ng bahay ni Zenya at kita niya rin ang malaking bilyar doon sa kabilang dulo. May problema ba, Kat? Takang tanong ni Zenya, lalo na't kita niyang pag-alala sa mukha nito. Zenya, hindi ba naalala mo tinatanong mo sa akin kung nasaan ang ama ng kambal? Napatango si Zenya sa sinabi ng kaibigan. Anong meron doon? Don't tell me bumalik ng ama nila. Nalaki ang mata ni Zenya sa isiping yun. Dahil alam niya na gustong gusto ni Isaac si Catalina. Hindi niya yun maitatago sa kanya. Lalo na't kitang-kita niya sa mga mata ni Isaac. Lalo na sa ikinikilos nito. Parang ganun na hindi. Ha? Naguguluhan na tanong ni Zenya. Ganito kasi, makinig kang mabuti kasi complicated ito, okay? Tumango si Zenya at nagsimula na magkwento si Catalina sa kaibigan. Matapos lang ilang minuto, gulat na gulat si Zenya sa kanyang nalaman. So, sinasabi mo, may anak si ibang lalaki si Margo at yun ay ang kambal. Dahil ikaw ang naging surrogate mother nila? Sunod-sunod na tumango si Catalina sa sinabi ni Zenya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Zenya. Lalo na sinabi niya sa akin na hindi ko daw maitatagong anak niya sa kanya. Wow ha, ang kapal naman ng mukha niya pagkatapos niyang pabayaan ang sarili niyang anak na si Sabrina. Hindi makapaniwalang sabi ni Zenya na mas lalong dumagdag ang galit niya kay Margo. Tumingin siya sa kaibigan at tinawakan itong kamay niya. Ipaglaban mong kambal, Kat. Kahit na anong mangyari, wag na wag mo silang ibibigay sa babaeng yun. Dahil baka maging sila mawala din. Isa pa yun sa nasa isip ni Catalina. Paano kung magaya ang mga anak niya sa anak nila ni Isaac? Hindi niya kakayanin. Ang kambal na lang ang nagiging rason niya para lumaban sa mundong yon. Lalo na nangako siya sa kanyang ina na alagaan niyang mga ito. Hindi rin ako papayag sa niya. Isa pa na sa kontrata namin. Na kapag umatras silang dalawa sa bata, wala na silang karapatan. Ayun naman pala eh. Malakas ang laban mo, Kat. Tumango si Catalina sa sinabi ng kaibigan. Ang problema na lang ngayon ay kung paano ko sasabihin sa kambal ang totoo. Bakit mo pa sasabihin? Ikaw nang kilalang magulang ng kambal. Napailing si Catalina sa sinabi ni Zenya. Paano kung sa iba pa nila malaman na hindi nila ako tunay na ina? Baka magtampo sa akin ng kambal. Natahimik naman ito sa sinabi niya at pareho silang napabuntong hininga. Nagkatingin na sila dahil doon at sabay na natawa. Ano ba yan? Huwag tayong magpadala sa problema. Basta tandaan mo, Kat, nandito lang ako. Kami para tulungan ka. Kahit na anong mangyari, huwag mong isusukong kambal sa kanya, okay? Ngumiti si Catalina sa sinabi ng kaibigan at nag-request siya na yakapin ito na ikinapayag naman ni Zenya. Kahit papano'y gumaan ng muli ang pakiramdam niya, lalo na't nandiyan si Zenya at Jen na handang tumulong at damayan siya. Matapos yun, iniwan na ni Catalina ang anak doon. Nagsabi siya dito na huwag siyang makulit kapag kasamang tita Zenya. Mabait naman si Samantha. Kaya alam niya na makikinig ito sa kanya. Nang makarating siya sa opisina nila, kahit papaano'y nabawasan ng kanyang isipin, dahil wala pa si Isaac, naisipan niya maglinis na muna doon. Ilang araw na rin niya itong hindi nalilinis dahil maaga laging pumasok ang lalaki. Ang hindi alam ni Catalina, susunduin dapat sila ni Isaac kaya dumaan ito sa bahay nila. Ngunit wala sila doon kung kaya naisip ni Isaac na pumasok na sila sa trabaho at pabalik na sila sa opisina. Habang naglilinis siya, itatapon na sana niyang laman ng basurahan ni Isaac na matigilan siya dahil nakakita siya ng larawan ng familiar sa kanya. Nilamukos na yun kung kaya lalo siyang nagtaka at kinuhang larawan. Natigilan siya na makita kung sinong naruroon. Meron pang date ang larawan at nitong nakaraang araw lang ito kinuhanan kaya lalo siyang nabigla. Ma'am Margo at Sir Rafael? Hindi siya pwedeng magkamali. Yun ang ama ng kambal. Yun ang kasama ni Margo noong magpasurrogate sila ng anak sa kanya. Buong akala niya wala na sila, perong larawan kailan lang ito. Tinignan niya pa ang ibang pictures na nandoon at hindi makapaniwala dahil iba-iba itong anggulo at nag-kiss pa silang dalawa. Yun bang hiwalay na? Nasabi niya sa kanyang isipan, kung ganun hindi talaga sila naghiwalay kung hindi kabit yun ni Margo. Baka yun ang dahilan kung bakit iniwan nilang anak sa kanya. Dahil muntik na silang mahuli, hindi makapaniwala si Catalina sa nalaman at itinapon ng mga larawan na yon. Katulad ng sabi niya, hindi dapat siya makialam sa personal affairs ng kanyang amo. Siguradong alam na ito ni Isaac dahil nasa basurahan niya ang larawan. Doon na biglang pumasok sa isip niyang sinasabi sa kanya ni Isaac na nakipaghiwalay na ito kay Margo. Kung gano'n yun ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa babae.
Buong akala niya iba ang rason kung bakit ito nakipaghiwalay. Nahuli pala. Bakit wala si Samantha? Nagulat si Catalina na magsalita si Isaac na kadarating lang. Dahil sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya malang nahalata na naroon na pala ito. Boss, nakila Zenya si Samantha. Gusto raw ni Zenya na siya na munang magbantay sa kanya. Mukhang naniwala naman si Isaac sa sinabi niya dahil tumango ito sa kanya. Kahit papano'y nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na ito nagtanong pang muli. Ngunit ang ikinagulat niya ng paglapit nito sa kanya. Napaatras siya habang papalapit ito sa kanya. Hindi na rin mapigil ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya'y naririnig yun ng lalaki. Isama mo pa na nanlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi niya alam ang gagawin. Bakit ba kasi lumalapit ito sa kanya? Boss, bakit? Kusang napahinto si Catalina sa sasabihin ng maramdaman niyang kamay ng kanyang boss sa noo niya. Nalalaki ang mata niya na napatingin dito. Wala ka ng lagnat. Gustong magpalamon ni Catalina sa lupa dahil siya kahihiyan. Ang daming pumapasok sa isip niya kung bakit ito lumalapit sa kanya tapos titignan lang pala nito kung may sakit siya o wala. Nakakahiya ka, Kat? Sigaw niya sa kanyang isipan. Yes, boss. Magaling na ako, sabi niya at kagad na lumayo dito. Sikasuhin ko ng schedule mo for today, boss. At mabilis pa sa 4:00 na umalis si Catalina. Napatingin naman si Isaac sa dinaanan ng babae. Kahapon pa niya napapansin na iniiwasan siya nito at naliinis siya doon. Napabuntong hininga na lang siya tinayaan ng dalaga at naupo sa kanyang kinuupuan. Hindi siya papayag na iwasan siya nito kung kaya gagawa siya ng paraan para mapalapit muli sila sa isa't isa. Gusto niyang bumalik ito sa dati na hindi naiilang sa harap niya at prangka kung magsasalita sa kanya. Kinuha niyang kanyang telepono at merong tinawagan. Hello, Patrick? Daddy, napatingin ang ama ni Margo na tawagin niya ito at kagad na sumilay ang ngiti nito sa labit na patayo pa. Anak, you're back. Niyakap nitong anak at gumanti naman ang yakap si Margo sa ama. I miss you so much, Daddy. Me too, anak. Akala ko matatagalan ka pa sa Barcelona. Nakangiting umiling si Margo sa ama. Paano hindi uuwi? Nakita ko lang naman si Isaac na may kasamang ibang babae. Agad na nawala ngiti sa labi ng ama nito. Alam niya na hindi malabong makita ng anak ang larawan na kumalat itong nakaraang araw kaya expected niya na yon. Meron siyang kinuha na folder sa table niya at binigay ito kay Margo. What is this, Dad? Takang tanong ni Margo sa ama. Pina-background check ko yung kasamang babae ni Isaac and it turns out na sekretary nitong bago. At ang batang buhat ni Isaac ay si Samantha na anak ni Catalina. Wala kang dapat ipag-alala dahil sigurado ako na kaya ginala ni Isaac si Samantha dahil nakikita niya si Sabrina sa kanya. Napakunot ang noo ni Margo sa sinabi ng ama. Alam niya ng bagay na yon pero walang alam ang ama niya na nahulog na si Isaac sa babaeng yun. Lalo na't anak talaga ni Isaac si Samantha. Dad, huwag mo nang ipagtanggol si Isaac. Nakikipaghiwalay siya sa akin kahapon. Sa kanya ako kagad dumiretso pagka-uwi ko tapos malalaman kong makikipaghiwalay siya. Natahimik ang ama niya sa narinig mula sa anak. Ngunit hindi na siya nagulat ni isang araw, makikipaghiwalay talaga si Isaac lalo na't alam nitong nangyayari sa relasyon nila ng anak niya. Dad, bakit wala ka man lang reaksyon? Hindi mo ba narinig? Nakikipaghiwalay sa akin si Isaac. Naupo ang kanyang ama sa upuan nito at bumuntong hininga. Anak, wala na akong magagawa doon. What? No! Nagsisimula na muli ang pagiging bossy ng anak niya. Ngayon na malalaki na ito, pinagsisisihan niya na binigay niyang lahat sa kanyang kaisa-isang anak na babae. Simula kasi nang mawalang ina ni Margo, ay pinangako niya na alagaan niya itong mabuti at ibibigay lahat ng gugustuhin niya. Napasobrang ginawa niya at naging spoiled brat ito. Ngayon nga na may bago na siyang asawa, palaging sinasabi nito sa kanya na hindi tamang pagpapalaki niya. Para hindi umiyak si Margo, lahat binibigay niya kahit na mahal pa yon basta niya ay kaya niyang gawin. Imbis na itong susunod na mamahala sa kanilang negosyo, mas pinili nila na maging pensyonado na lang sa kanilang pera. Kaya ito nagtatrabaho pa rin siya kahit na matanda na. Mabuti na lang ang anak nilang lalaki na kanyang asawa ngayon ay mabait at masunurin, lalong-lalo na't may interes sa kanilang negosyo. 3 taon lang naman ang agwat ng half-brother ni Margo kaya konting panahon na lang ay makakapagpahinga na siya at makakapag-travel kasamang asawa. Hindi ako papayag, Daddy. Kami dapat ang ikasal. Kami dapat ang magkakaanak. Napabuntong hininga muli ang ama ni Margo at napahihilot sa kanyang sentido. Katulad ng sabi niya, alam niya kung anong nangyari sa relasyon nila ni Isaac. Alam niya rin kung anong pinagagawa ng anak sa likuran ng lalaki. Naawa pa nga siya kay Isaac dahil pinaglalaroan siya nito.
Kung magagawa niya lang sanang sabihan ng anak, matagal niya na itong pinahinto sa kanyang ginagawa. Anak, tama na please. No, Dad. Kami dapat ni Isaac. Kung ganun, sana hindi mo siya niloko. Natahimik si Margo sa sinabi ng kanyang ama. Hindi makapaniwala siya na patingin dito. Paano nalaman itong tungkol sa panloloko niya sa lalaki? Sana hindi ka nagloko, kasama si Rafael. Kaya naiintindihan ko si Isaac kung iiwan ka niya. Isama mo pa na pinagbintangan mo pa siya sa kagagawan mo 1 year ago. Alam mo bang nagpa-consult siya sa psychiatrist? Dahil sa paninisi mo, napakurap si Margo sa narinig at naalalang sinabi ni Isaac sa kanya. Alam mo bang muntik na akong mabaliw? Yun ang naalala niyang sinabi ng lalaki. Ibig sabihin totoo ang sinasabi nito? Kaya anak, please hayaan mo na si Isaac na sumaya. Alam kong masaya ka naman kay Rafael. Kayo na lang dalawa. Napatingin muli si Margo sa ama't naiiyak na siya. Kung ganon, hindi galit sa kanya ito dahil nanloko siya. Walang ibang gustong ama niya kung hindi ang sumaya siya. Kung saan siya masaya, dun din ang daddy niya. Ngunit pumasok sa isip niyang anak na si Sabrina. Kung hahayaan niya si Isaac at Catalina, ang magkatuluyan ay magiging masaya sila kasamang anak nilang dalawa habang sila ni Rafael ay hindi na magkakasama pang muli ang anak. Isamong pa na alam na nagalit sa kanya si Rafael dahil sa kapabayaang ginawa nito sa kanilang anak. Hindi, maya-may iling na sabi ni Margo. Ang ama naman itong napatingin na lang sa anak na tila sumusuko na. Hindi ako papayag na maging masaya sila daddy. Kung hindi mo ako tutulungan, akong gagawa ng paraan. Pagkasabi ni Margo noon ay mabilis siyang naglakad palabas ng opisina ng ama. Samantalang ang matanda naman ay napainom na lamang ng tubig. Dahil sa stress sa anak, sinisisi niyang sarili. Dahil ganun niya pinalaki si Margo. Dad, are you okay? Nakita ko si Ate Margo. Bad trip, nakauwi na pala siya. Napatingin ang matanda sa dumating na anak niyang si Marvin, ang busong half-brother ni Margo. Yes, son, kadarating niya lang kahapon. Lumapit ang anak sa kanya at ibinigay ang papers na pinaisikaso nito sa kanya. Bakit bad trip si ate, Dad? Hindi ako pinansin eh. Ganun yun pag bad trip. Hindi nakikitang nasa paligid. Natatawang sabi ni Marvin na kilalang kilalang ate. Mabait naman si Margo sa kanya. Tanggap siya nito bilang kapatid at maging ang mama niya, kaya walang problema sa kanilang pamilya. Sanggol pa lang kasi nang mawalang ina ni Margo kaya ito na ang tumayong ina nito. Dalawa sila. Nakikipaghiwalay na raw si Kuya Isaac mo. Ayaw tanggapin ng ate mo. Napatangong anak sa sinabi niya. Grabe talaga si ate. Dalawa na nga pinagsasabi niya ayaw pang pakawalan si kuya. Bagay pa naman sila ng bago niyang sekretary. Alam din ni Marvin ang tungkol sa pangangaliwa ng ate niyang matagal na. Hindi niya lang pinagsasabi sa iba. Siyempre ate niya pa rin yun. Kahit na close sila ni Isaac at kapatid na rin ang turing sa kanya, basta nanaig pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang ate kaysa sa awa para sa kuya Isaac niya. Shh! Wag na wag mong ipaparinig sa ate mo yan. Yes, Dad. Noted. Sabi nito sabay sip ng bibig at natawa na lamang ang ama sa ginawa nito. Kung akala ni Margo hindi siya tutulungan ng ama, nagkakamali siya. Nagpuntang ama nito sa bahay ng ama ni Isaac para kausapin to. O Arjun, napadalaw ka. Giting malaki na sabi ng ina ni Isaac. Kamusta Angel? Nandyan ba si Mr. mo? Gusto ko na sanang makausap. Tumango naman ang ginang at pinapasok siya nito. Ayon dito ay nasa garden ng asawa at nagbabasa ng dyaryo. Kukuha lang daw ito ng makakain o maiinom nila, kaya nauna na si Arjun sa garden ng mga to. Nakita niya si Sebastian nagbabasa ng dyaryo. Sheb, kamusta na? Napatingin sa kanyang lalaki at sumilay ang ngiti nito sa labit kaagad na tumayo, pagkatapos ay nag-bro hug sila. I'm good. Ikaw, kamusta? Mabutit na padalo ka dito. At inalok nito na maupo sila sa upuan doon. I'm good also. Nandito lang ako para sana pag-usapan ng tungkol kay Isaac at Margo. Sakto naman na dumating si Angel at narinig ang pangalan ng kanyang anak. Nilapag nitong pagkain at inumin na dala at naupo sa tabi ng kanyang asawa. Habang kausap ni Arjun ng mag-asawang Fleur, ang kanyang anak naman na si Margo ay merong kinokontak gamit ang isa niyang cellphone. Hello? Sagot niya nang sumagot ang nasa kabilang linya. Ma'am Margo, ikaw pala. May ipapagawa ka sa amin? Tumingin na muna si Margo sa paligid upang masiguro na walang nakakarinig sa kanya at nang masigurong wala, saka siya sumagot sa lalaki na sa kabilang linya. Yes, meron. Gusto kong burahin niyo sa mundo. Si Catalina Ortega.